Hello sa lahat! Ako si Jenny Beth. At ako naman si Fiona. Hello. Welcome sa Modern Marites Podcast, kung saan ang chismis ay may sustansya. Yes, kailangan may sustansya ng chismis ngayon kasi dapat meron tayong mahalagang pananaw sa buhay. Kaya ito kami ngayon, puma-podcast, michika bilang inyong mga Modern Marites. Tayo na to eh. Ayun na to. Tayo na to. Mga Modern Marites. Supposedly, ibang topic na. Ibang topic natin ngayon. Parang ano lang yan, lakad. Pag hindi planado, natutuloy. Diba? So, yun nga, habang nag-aantay ako ng babaeng kumakain ng supo. May ano pa rin yung koko ko. Nanuot. Naku, manonood din yung nanood din yung inis ko. Engineer nga, nabasa ko nga na parang ano pa siya, mga happy faces pa na yung asawa daw niya umuwi sa kanila. Parang every now and then umuwi, tapos umaalis. Pag walang-wala daw, pag mga walang pera, ganyan, umuwi sa kanila. Pero pag maganda ang kitaan, umaalis. Tapos, nakikita nung anak nila na teenager na may mga kachat yung tatay. May mga ibang girls, kumbaga. Tapos, ang nasabi niya na lang is, yung mga kinakausap ng tatay mo, mga ano lang yan sila, mga options. Never silang pipiliin, parang gano'n. Hindi sila priority. So, wag na tayo mamroblema, hayaan na lang natin yung tatay mo. Hindi kung umuwi siya, edi good, parang ganyan. Pero at least sa atin pa rin umuwi. Siyempre, di ko talaga hindi ko talaga naiwasang hindi mag-comment. Sabi ko, kung tingin nyo, walang effect yan sa anak nyo. More than kung ano yung sinasabi natin sa mga bata. Kung ano yung mga nakikita nila na ninonormalize natin. Yun ang tatatak sa kanila. And if we show them na, okay, so ganito ang normal na relationships. I mean, ano naman tayo, di ba, kung polyamory yung ano nyo. Oo. No. Di ba? Choice. It's a choice. Choice, di ba? Parang, if yung relationship nyo, yung, kumbaga, yung, paano ba, yung nanonormalize yung ganon. Kasi nung bata pa ako, naririnig ko na yan. At least sa atin umuwi. I mean, not sa family ko pero yan, parang yan na yung sa TV. Diba? Ganon. Yan yung walinyahan. At least sa atin umuwi. Parang, minsan, we forget to ask if are we staying in the relationship, in a very toxic relationship dahil lang sa mga bata because gusto natin makita nila na we have a normal family. Swerte natin, wala tayo sa ganung position. Hindi din tayo lumaki sa ganung household. So, we can only, kumbaga, assume kung ano yung pinagdadaan or tinanggap na lang ba nila. Pero gets ko yung part mo na yung pagno-normalize or parang okay lang yan, sa atin na ba umuwi? Parang yun yung parang papataas kilay ka. Kasi yung choice to stay in a toxic relationship, kung ano man yung dahilan, kanya na yun. Kasi ultimately, yung partner, asawa, siya naman yung pinaka nahihirapan eh. Pero to share that, tanggap ko, kaya wala kayong magagawa kundi tanggapin nyo rin. Or para, the best way to describe it is to normalize. Iba-iba yung epekto nun. Diba? Yun nga, siguro, kasi sanay naman din na talaga ako makabasa ng mga ganyan. Pero parang first time ko tong makabasa na alam ng anak. I mean, yung parang, kasi syempre mararamdaman naman talaga yan ng mga bata eh.
Diba? Na if there's Ay, hindi something naman going talaga nila tinatago. Yung iba, hindi naman talaga nila on. tinatago. Mm-mm. Siguro yun yung ano ko doon is parang first time ko makarinig ng or makabasa na ano talaga, parang open talaga. And there's a growing, alam mo yun, may impressionable anak na pero tama ka din kasi nga we really don't know. Kaya nga 'di ba ang talamak ng domestic violence. Kasi yung parang wala eh, yun yung usual na thinking eh na it happens talaga. Pero yun nga, kung titingnan mo siya from a lens, yung lente mo is, did you experience that? Pero diba, parang, sana wala nakaka-experience kasi. That's one. But, kumbaga, pwede kasi, ang effect kasi doon, kumare, sige na, sabihin na. Ang hirap kasi na magkwento ng, ini-inhibit ka. Diba? Yung totoo naman yung sinasabi, hurt people will hurt people. Yeah. So, That's so nakikarry true. over yung effect. So, my case. Paano ba ito i-edit? Charing. Ano na lang, may isang tao dyan. Diba? Parang, galing sa normal na yung family. I mean, walang ganon na naranasan, na witness, na pagdaanan, sheltered, ganyan. Tapos, ang naging ka-relationship is someone from that. It can, and it does, happen often na yung nadadala, yung ganon. May assumption na that they will make better choices, yung mga, lumaki sa ganong environment. In a way, lahat naman, di ba? Choice nga yun. So, parang pinili pa rin nila gawin o hindi. Pero, hindi din kasi black and white ang lahat. Yung parang masama mabuti lang ang lahat. Parang may mga bagay talaga na magno-normalize sa kanila. Yun. Or, iba yung tingin nila sa isang bagay. And it's not that they couldn't help themselves kasi ganun na sila lumaki. Pero, in a way, kawawa din kasi maapektuhan. Siyempre, I'm just speaking from Sino yung naapektuhan na yan? diba? Ganon. Pero hindi ko naman sinasabi na walang pag-asa. Kasi nga, choice naman nila yun eh, diba? Choice naman yun ng tao. Pero, siguro, ang hirap din eh, kasi, kung yun nga, yung nabasa mo, yun nanay, parang sobrang with pride niya pa talaga na, I think, yung natumbok mo, yun yung ano sa akin eh, yun yung parang pumitik. Pero, feeling ko kasi sa environment na, sa culture natin, sa Pilipinas, pagka may asawa ka na, yun na yun, yung parang, especially sa pagbabae, parang, wala nang magagawa, titiisin mo na lang. You just have to suck it up. Talaga ba, kaya mo iwanan niya? Yung parang, hindi matiniwala yung mundo na kakayanin mo mag-isa. May ganon. Yung iba din is strong, pero ang sinasabi naman din nila, bahay ko to, ba't ako yung aalis? O ba't ako yung narinig mo din to? Hindi ka kalala tayo. Ite-text daw siya ng mga kapatid niya. Ate, si Papa, meron na namang kachat. Tapos, sinabihan daw ni, yung nanay nila, ma, ba't ba kasi nahayaan mo yung si Papa? Tapos sabi ng nanay niya, naman bahay ko to. Alanganin ako umalis. Siya yung makatarantaduhan. Di siya yung lumayas. Yun, yung mga gano'n na mahirap. Siyempre, parang
nagigets ko yun na, oo nga, ikaw kasi yung legal, so parang bakit ikaw yung mag-a-adjust? Yung Yun hindi nga. ka gago, tapos ikaw yung mag-a-adjust. Pero nakita mo naman yung epekto. Nabaka to. Diba? Diba? Kasi parang, yun nga, Mm-mm. even a child sees Tolerate. his or her parents that dapat nilo-look up to niya na Mm. gets away from that. Oo. Parang ang possible effect, and it happens, na ako din, kapag nagawa ko to, I could get away with it. At kahit naman hindi naman nila yung sobrang, parang minanifest yun or parang pinagplanuhan, it could happen. Yun. Kasi, nakalusot nga yung magulang nila sa ganun eh. 'Di ba? They would also know how to navigate that situation. It's all about boundaries. Ano ba yung mga boundary mo, yung mga threshold mo, ano ba yung mga negotiables mo? Doon lumalabas eh. Yun yung, ito, sa akin okay lang, basta emotional cheating, carry lang. Wag lang physical cheating. Di ba yung mga ganon? Parang, yung iba naman, emotional cheating, agad? X agad. Mm-mm. And nano-normalize siya. Ganun. Kasi kaya ganito yung pag-isip natin na yung normal scenario is lalaki. Si lalaki, pero pag babae, no, yung nag-cheat. Pastigo. Oo. Like, anuhin talaga, magiging persona ng grata ka talaga ng buong barangay. Diba? Pero ang hirap din, yung una mong sinabi, yung kanina na sinabi mo na hindi mo din kasi ang hirap din na i-condemn. I mean, we're not condemn, hindi wala tayong kino-condemn dito. Parang it's more of frustrated lang tayo because this kind of things happen. At pag nangyayari yung ganyan na nag-cheat yung tatay, ganyan yung thinking. Ang mahalaga sa atin umuuwi. And ang painful that kids could see that. And we continuously expose the kids to this kind of toxic family dynamics. Parang yun lang. Siguro kasi ako din, I've been through jojowa na may cheating, and ilang beses din akong nag-forgive. Char. Ang ending. Oo, pero ending naman, pribilehiyo kasi talaga yung lumaki sa pamilyang maayos. Hindi siya... Sabay in chorus. Di ba? Parang kasi siya. And I think it really helped me to parang yung na-build ko yung self-worth ko, yung idea ko ng self-worth ko. Kasi, syempre, may mga pinalagpas ako. may mga, kumbaga, nung una akala ko kaya ko siya i-forgo, kaya ko, okay lang sa akin na I'm being cheated on, na parang okay lang, parang I can still forgive, I can still, we can still move forward from this together. Pero, yun nga, na ko talaga, parang may naging talaga sa ko na, although I said na, sige, sige tayo pa din, ganyan, I forgive you. Pero yung, alam ko talaga vindictive talaga ako like, sa bawat, alam ko na if we stay together, dahil nagloko ka, binigyan mo na ako ng lisensya para na i-lockdown ka. Binigyan ako ng lisensya to do also something nefarious in any kind, in any form. Parang binigyan mo ako ng lisensya na saktan ka din. Without thinking na, alam mo yun, parang nagpro-propagate ka na kasi ng hate eh. And I think, but it really
it was really difficult to get myself out of the situation kasi mahal ko eh. Char. Ako ba to? Ano ba to? Ano tayo na ganyan na? Diba? Di ba? Baka naman. Yung, hindi, ang hirap kasi tanggalin yung sarili mo sa equation. Ang hirap naman. Ano din ako yun eh. Yung sabi mo nga, pinatawad mo. Ganyan. Wala. yung huli, nung pinatawad ko, tapos nung last straw na for me, pang 5 beses na nahuli. Imagine Ako ko pa, tatlo lang. ba hindi pa ako nahuli. Panalo ka talaga. At least ako, 3 beses lang. Wala eh. Naalam ko ha. Hindi, yung mga hindi ko alam. Diba? Hindi ko alam. Hindi natin alam kung ba yan. Nag-gaslight pa ako. Kasi pinapatawad mo naman ako lagi. Kaya inuulit ko. As in, yun yung exact words niya. Ha? Ito yung soundbite ng ano na to ha. Ng episode na to. Yun. So, kung yung nanay na proud. Proud na with pride niyang sinabi na sana naman umuwi. Exactly. Yun lang din naman yung iniisip nung asawa niya na naglolo ko. Makaka-uwi naman ako kahit gawin ko to. Makaka-uwi naman ako. Diba? Napatawarin naman ako. Yun. Diba? Parang, there's nothing to lose. There's nothing to lose for them. Kahit gawin ng paulit-ulit. And, yun lang din. Parang, when there is something to lose, syempre, mas magiging careful na. Mas, may chance na magtino. Pero, ayun din, another thing. Hindi lahat inaamin nila na at fault sila. Especially yung mga emotional cheaters. Yan lalo. Kasi, nasa, din nila, book din ng mga, magkamatayan na walang aamin. Yan. Yes! Diba? So, parang, pagka nagrepent, pagka nanghingi ng sorry for what they've done, ibig sabihin, maamin sila, admission yun. Yun yung hindi nila matanggap-tanggap. Yun yung hindi nila magawa, yung i-admit. Kasi, so, mas madali kasing, at saka lagi ko ito naririnig. Sa lalaki ko pa talaga lagi naririnig. Regardless kung about cheating or whatever. Ha? Pero naririnig ko lagi, even in business, it's easier to apologize than to ask for permission. Mga ganyan. It's easier to, yung parang, gawin ko na, kaysa sa, gawin ko na, tapos na lang, sorry na lang ako kunwari, ganyan. Pagapin natin, patriarchal society pa rin naman tayo. Kahit naman dito, kahit naman advanced na yung mga western societies, diba? Medyo mas may equality na. Di pa rin, pag lalaki, mas natanggapin. Or parang, he didn't mean, or that's part of his nature, so it's his instinct. Yan. Yan talaga, part of his nature. Yeah. So, yun na lang, di ba? Parang, okay, knowing that, na lang yung mga pwedeng gawin. Ano ba? Siguro, if I were in that situation, yan. Anong gagawin? Siguro parang sabihin ko, wag mong, ito naggagawa ko na patawarin yung tatay mo, pero wag mo itong gagawin sa pag ikaw na. Siguro gaganon ako na, parang, I'm too weak. Yung may magaganon ako na, may admission din ako na this is not the exactly right thing or best thing to do. So, kung gagayahin mo, baka gumanon lang ako for, if madali kasi magsabi na layas ka na sa relationship and the relationship, ganyan. Palayasin yung asawa mo. Nang sabihin nun, so totoo lang. Pero for people who are in that situation, hirap. Pag yung mostly yung income ng pamilya. Ayan pa. Financial abuse. Diba?
Yung ganun. Yung parang yung financial dependence. Yes, which is I think kung ibabase ko sa mga mga mommy groups na to, my super favorite mommy group. I could even say give or take like 85%. Ganun pa din. Ganun pa din. All through the all through the iba-ibang spectrum ng mga mommy groups, like when I say parang social yung class strata. Of course, I think malaking nung class. Ito na naman tayo kay Tito Marks. Pero ay, ano pa rin talaga siya more of a class struggle. Lahat naman class struggle. Pero more than talaga siya, yung patriarchy yung patriarchy talaga siya. Like, wala Ang sabi niya yun. po again, di ba? Which is so weird. Kasi sa Western concept. Di ba? Maraming ang old societies na matriarchal society naman sila prior pre-colonization period, di ba? That is just so hard na huwagin. Sobrang hirap na ganyan. Nagtatagalog yung nanay, nag-i-English. Laging ganon. It's all about how the family is getting dysfunctional and they couldn't get out of it because of financial dependence. Kasi nga, it's the guy who's earning for the family. Earning more. Kahit nga hindi pa kasal, may anak, or whatsoever. Yung mga girlfriend pa lang, hindi na pinapayagan magtrabaho. Diba? Ay, dito ka lang kasi gusto ko kasama kita. Ay, dito ka lalagaan mo lang ako. Ay, mga ganyan. Ay, naku. Ay, may friend ako na natatauhan recently lang sa ganyan. I'm so proud of her. Awa talaga ako kasi yung independence na meron, yung minask ng yung akala niya daw ang sweet nun kasi ayaw siyang patrabahuin. Parang dito ka lang, putya, parang nagkaroon ka ng katulong na libre. Ganyan. Diba? Parang sabi ko na nga lang, okay na-experience mo na. Yung kung i-appreciate mo na lang kung whatever is left to appreciate, that's it. Pero hindi ikaw towards saka hindi na, yung nag-subside na din yung hype ng kaligayahan. So, ibig sabihin, hindi talaga din. Diba? And alam mo, yung naging, tapos yung kapag ganun na, yung parang financially dependent ka na, hindi ka na maka-escape din agad-agad. Kasi, di ba, umalis ka lang ng bahay, tapos wala kang pambuhay sa sarili mo. Or kung may anak kayo nila, di ba? Yun naman yung mahirap. Kaya hindi siya madali. Madali lang sabihin, pero oo, totoo yan. Nakaka-frustrate, pero totoo, ang hirap talaga. Kaya nga, diba, ang dami natin mga kaibigan na kahit anong sabi natin. And I've been there like during that part of my dating life. Parang kung siguro nakailang rolls ng ice yung mga kaibigan. And wala siya, kahit anong sabihin ng ibang tao, talaga, mas madalas, hindi talaga papakinggan kasi it should come from you, yung awareness na you deserve. Kahit nga alam mo na Kahit nga alam mo na wala ka sa magandang sitwasyon. Yung na-accept mo na
na hindi nga na-accept. Naging aware lang. Iba Oo, pa yung aware. na-accept. Diba? Naging aware Aware lang. ka lang na nasa ano ka, nasa Oo. siyet ka. Pero parang, ang laki na niyang bagay. Tapos, then you'll realize na pagka yung gagawa ka na ng big move, hindi din pala ganun kadali. Yung may ganyan na nakausap ko rin, yung nga friend. Wala, sabi ko sa kanya na lang is, I really hope you'll have the courage. Yes. Kasi sabi ko, ikaw, yan eh. Alam mo na sa sarili mo yung kailangan mong gawin. Pinigay na din na, pinigay din ng universe ni Lord yung enough na reasons. Kahit kung naniniwala ka sa signs, ganyan. Sabi ko, nasa sa'yo na kung ibabato mo, itatapon mo yung mga yun. Pero, hanggat wala kang courage to get away with it, walang makakapagtanggal sa'yo dyan, sa sitwasyon na yan. Diba? So, yun nga, going back to with pride na sinabi, pati naman yung umuwi. Sorry ha, pero I'll say it. That mother never had the courage to tell herself that I deserve better and my children deserve better. Yes. Wala kang lakas ng loob. Kasi parang, aanhin mo yung buong pamilya, sumaside chick. Ano yun? Diba? Parang, if that's the definition of a modern family, yun na lang yan. Pero, wala kang courage, wala kang lakas ng loob to say, I deserve better. Diba? May women's desk naman for, anything, diba? At saka yung ang archaic nung thought na we always, most of the time, women in our society will say, magsistick ako sa relationship na to para na lang sa mga bata. Without really comprehending ano ba yung benefits talaga, ano ba yung talaga yung magiging effect nun sa mga bata. Like, yung all-encompassing effect nun. Yung lahat ng aspects considered. May buong pamilya, pero ano ba talaga? Ano ba yung paglaki ng anak mo? Ano yung magiging repercussions nun? Because for sure, we cannot absolutely say just because they came from a very shitty family dynamics, diba? Or dysfunctional family na automatic magiging din sila, dysfunctional adults. Hindi marunong mag-emotional regulate. Pero, yun nga, bubog yan eh. These are baggages. Oo, binigyan natin sila ng buong pamilya. Pero yung baggages, whether to see you cry, to see you, wala na naman. Hindi na lang po. Ganon. Diba? Yung anxiety. Kasi, kids can absorb yung kaya. Natututunan lang ng mga bata ang tama at mali. Oo. So, kung ano yung nakikita nila na, ito yung ginagawa, kaya siguro ito ginagawa kasi ito yung tamang gawain. That's the thing that they will learn. Naalala ko, since may 6 minutes na lang tayo. Hindi nag-upgrade. Para malimay tayo ng chismis. May nalala na may kakilala din ako na dahil nga iba yung society na ginagalapan ko ngayon. So, meron silang normal yung maghiwalay, mag-divorce and all that. Something that I don't normally see sa atin sa Pilipinas. I've seen friends being so fearful of having new relationships na healthy, introducing to their children a potential good partner just because hindi siya normal, hindi siya legal in a lot of sense sa atin.
only those who can afford to pay can have the annulment, diba? But I've seen kaya dito, may isang bata na yung parents niya ang naghiwalay and may bago ng karelasyon yung magulang niya. Dahil nakikita ko maganda yung relationship niya dun sa and syempre I wouldn't really know all the details, pero yung nakikita ko dun sa bata na alam mo, tama, mas okay na sa akin na ito yung nawi-witness mo, that your mom is loved and taken care of, ikaw accepted ka, and loob ko, yes, mas okay na to, ganito na lang kalakihan mo. Parang nakikita mo na yung nanay mo, she made that choice, and hopefully maging mabuti hanggang sa huli, diba? And isa pa yun talaga, no? Isang factor talaga yun when you know na the loss can really, pag alam mong, sa atin kasi, syempre wala pa tayong divorce. Parang, it's the end all and be all of everything. Wala nang next possibility. Wala nang next possibility. Forever tainted ka na. Kahit na hindi naman ikaw yung nag-cause nung dysfunction. Tainted ka na. At may asawa ka. Asawa mo pa rin yan. Wala ka ng kalayaang sumaya. And I think isang factor din yun di ba? Isang factor din siya kung bakit even if ang shitty nung relationship, nagsistick pa rin talaga because wala, there's no other way. Wala. Well, yun nga. Divorce. Divorce. Yes, okay. Yes to divorce. Sorry yes to divorce kami. Sorry, not sorry. Oo. Kasi it's just a contract. At the end of the day, it's a contract. Diba? And if na-breach niya yung contract, unless yung contract niyo, you have an open relationship, go. It's a choice. Yun lang, diba? Bakit siya yung contract na hindi pwedeng i-cancel? I mean, ika-cancel mo, mahal. Diyan na papasok ang it's a class struggle. Kasi at least yung mga mayayaman, kaya nila. Oo, diba? Pero, kasi hindi naman mag-erode yung morals. Hindi naman mag-erode yung values just because that contract will, easily be, yung parang, reversed. Diba? May, ang konti na lang nang natitira. But, at least na-reachawa natin yung, pero yun sa mga nasa we really hope you will find the courage. And sa government na side, please lang, parang let's make yung support accessible, like yung makahingi, yung ma-normalize man lang na merong mga nakakausap tong mga nanay na iba, like yung mga nagpo-postpartum, walang ganong help walang ganong access Dahil pa tayo dun. Kasi, pero yan, dahil less than a minute na lang. That's it for now. Woo! Thank you. Thank you. Woo.